sa lahat. Magandang araw sa kanila. Ako nga pala si Stella Olegario. Taga Pasay, taga Pasay. Tapos, nakilala ko ang kapatid na Merly sa dako ng Cavite. Nagkataon naman, may bahay din yung aking kapatid na si Sally sa Mabuhay City. Pero, yun nga, nakarating ako at may nagsama sa amin kay Sister Merly. So, wala pa ako nung mga panahon na sakit na yon. Wala pa akong sakit nung mga panahon na yon. Pero, nung panahon na yon, nakilala ko siya. Si service kami sa kanila. Tapos mga ilang panahon, ilang buwan, nagkasakit ako ng medyo grabe. Ang sakit ko talagang hindi ko ina-expect na UTI na na-infection na ako. Halos ang aking iniihi ay dugo na. So parang yun nga, nagdideliryo na ako noon, yung mga panahon na yon. Nagdideliryo na ako, pero hindi ko alam na ginagamit si Ate Merly sa mga ganung kagalingan. Pero isa lang yung nasabi ko sa aking kasawa na kapatid na Anthony na nung nagdideliryo yung mga panahon na yon, ang sabi ko, dalihin mo ko kay Sister Merly. Siguro nung inatake ako noon, siguro nung naging grabe ako noon, mga alauna ng madaling araw. As in talagang madaling araw na bigla akong nagaya. Sabi ko sa aking asawa, sa kapatid na Anthony na dalhin mo na ako kay Sister Merly. Basta yun ang binuka ng aking labi. Nadalhin mo ako kay Ate Merly dahil matindi na aking sakit. Ang sabi naman ng aking asawa, bukas na lang, total pupunta ka naman doon. Ang sabi ko, hindi na ako aabutan pag hindi mo ako naidala ngayong gabi na ito. Pero talagang pinilit ko siya, dadalhin niya ako dahil pakiramdam ko kung hindi niya ako madadala, hindi na ako mabubuhay. Pero yun nga, nakita niya siguro yung itsura ko, kung ano na yung itsura ko, dinala niya ako. Halos talagang madaling araw na. Nagkataon naman may service yung kapatid ko, may sasakyan. So talagang may sasakyan, nadala naman niya ako kahit medyo alanganing oras. Yun nga, nakita nila ako nung dalhin ako. Ang sabi nga raw ni Brad Andy na mabubuhay pa ba yan? Kasi nakita ni Brad Andy yung itsura ko na talagang wala na pulang-pula na ako na halos papunta na ba sa kawalan. Pero yun lang, hindi ko sukat akalain nung hinipong ako ng kapatid na Ate Merly. Parang nagdahilan lang ako, biglang lumakas ako. Sabi ko, dito na muna ako. Pero sabi ng aking kapatid na Anthony, uwi na kami. Basta yun lang, hinipo lang ako ng kapatid na Merly na naramdaman ko kagad yung kagalingan na yon. Talagang nakita ko, nakita ko nga unti-unti yung power ng Panginoon hanggang noon hanggang ngayon. Hindi na ako inaatake, hanggang tumibay nga ako. Maraming ginawa ang Panginoon sa akin bukod sa himala na ginawa ng Panginoon sa akin. Nakasama niya pa ako. So marami akong nakitang himala ng Panginoon sa pamamagitan niya na siya'y ginagamit. Kaya salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon nandito ako. Siguro nga talagang ang Diyos ay napakabuti. Kumbaga siguro yun nga, nasabi ko, siguro kung ako'y wala na sa mundong ito, hindi nyo makikilala si Sister Stella. Pero salamat sa Panginoon, nandito ako. Buhay, malakas, super taba. Bagay talagang pinalusog ako ng Panginoon. So yun nga, yung isa pa, yung aking anak na nagkasakit siya ng dengue. Wala rin pasuntabi na sinabi ko dadaling ko siya kay Ate Merly. So yun din, dinala ko siya noon. Pero yung dengue na yun, halos magwa 1 week na. Pero purihin ng Panginoon nga, nakita ko yung resistensya ng anak ko, malakas. Tapos sabi ko, mag-decide ka na, dadaling kita kay Ate Merly. So yun nga, nakita ko namin kagad, pagpunta kagad kay Ate Merly. Isang araw, medyo nagkaroon siya ng recover. Nandoon yung, kumbaga, maglalaps na siya, pero purihin ng Panginoon dahil ang Diyos talaga'y gumawa pa rin sa aking anak na nagbigay talaga ng kagalingan.